Kung naghahanap ka ng single attached house na budget friendly, perfect tong location na to para sa'yo. So ito yung ating Anika model. Dito yan sa Brookstone Park na napakalapit sa mga establishment na kailangan mo. Tulad ng SM13 at mga palengke, schools, hospital. Name it, malapit yan dito. So ano pang hinihintay natin? Let's unlock your dream home. Small community na malapit sa highway. Located at Barangay Cabuco, 13 Martires, Cavite. Nearby schools, hospital, places of worship, commercial establishment like SM13 at Walter Mart 13. Malapit din ito sa bagong leisure destination na Arden Botanical Garden na soon to open at sa bagong ginagawang Kapitolyo ng Cavite. Complete amenities din ang Brookstone Park. Meron itong swimming pool, clubhouse, parks and playground at 24/7 na security. Kaya isa ang Brookstone Park sa magandang property of choice dito sa 13 Martires, Cavite. My name is Justin Espelenbergo and welcome to another home tour. So ito yung isa sa mga properties namin dito sa 13 Martires na budget friendly at single attached. Kung ikaw yung isa sa mga naghahanap ng single attached house, so perfect tong location na to. Ito nga po yung ating Anika model. So ito po, napapansin niyo po, single attached house siya, napaka-modern, contemporary. So bago natin start ang tour natin dito sa Anika model, kung bago ka sa akin channel, please like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. So paano? Startin natin ang tour dito sa Anika model. So this one po yung Anika model natin. May lot area siya na 80 square meter for the inner lot at ang floor area niya is 60 square meter. So meron po siyang dalawang toilet and bath at meron din siyang dalawang bedroom po sa taas. So ito nga po yung actual turnover natin. So model unit pala natin, sorry. So dito po, pwede kayong mamili kung gusto niyo yung semi-complete at saka yung ating bare unit. So dalawang klase po yung pwede nyo piliin dito. Kung gusto nyo yung kayo na yung magde-design, yung nga po yung mga loob ng bahay, kayo na magpipintura ng gusto nyong color, yun po, perfect yung bare finish sa'yo. Tapos yung isa naman yung semi-complete, ang kulang lang doon, yung tiles lang po. So dito na tayo, pakita ko muna sa inyo yung pinaka-actual size for the 80 square meters. So napansin nyo naman, diba, ang laki ng space natin for the parking ng kotse mo. So kahit isa or dalawang kotse, isang maliit, tapos isang sedan size, kasya-kasya dito yan. So ganito po kalaki ang mga inner unit natin dito sa Anika model. So dito nga po sa Brookstone Park, ang isa sa mga nagustuhan ko dito is yung accessibility sa mga amenities na gusto mo. So complete amenities po tayo dito. May swimming pool tayo, parks and playground, as well as basketball court. So punta na tayo dito sa ating likod na bahagi. So ito yung likod na bahagi ng ating model na Anika. So mapapansin naman pa, malaki pa po yung space natin for future and improvement ng bahay mo. So perfect pa po yan. Pwede mo palagyan ng another room. Kung meron kang yaya or elderly senior citizen, pwede mo pang lagyan ng room dyan sa likod. So para may room sila sa baba, para siyempre din na sila lakit sa taas. So meron tayong access dito sa may kitchen natin. So ito yung pintuan na yon. So tuloy na tayo dito sa loob. So ito nga po, perfect yung location mo dito dahil bukod sa maluwag yung space mo para sa pinaka-garden mo, tsaka dito sa side na to. Yeah, so may space ka pa nga para sa garden. So dito nga rin po, ang kagandahan din nga dahil yung mga semi-complete natin is tiles na lang po yung kulang. So this one po, ito yung model unit natin. May tiles na po siya. So at least may idea na kayo kung ano yung tsura niya pag naka-tiles na. So yun po, ang kulang lang po dito yung tiles kung semi-complete. Tapos ito po, yung pintuan natin is gawa po siya sa hardwood or sa kahoy. Ito po yan. Tapos ang ating hamba, gawa naman siya sa bakal. So iwas po sa bulok, anay. Dahil ang ganda nga po ng hambang natin. Patuloy po tayo dito sa ating model unit for the Anika model. So for the floor area of this unit, this is 60 square meter for the floor area. Tapos po, napansin nyo naman po yung ating pinaka-living space. Yan, pinuksan natin ilaw. Napakaganda, tignan, di ba? So napaka-modern as well as contemporary, minimalist ng ating model dito sa site. So napansin naman, ang laki ng space natin for the sofa. Tapos dito sa area na to, maluwag-luwag pa nga yung space dito, diba? So may bintana tayo, dahil single attached tayo, may bintana tayo sa mga gilid. At ang ating staircase dito is buhos na po. So buhos po ang staircase natin dito. Ang railings naman po natin ay
gawa na po siya sa tubular na bakal. Tapos, syempre, yung mga step natin, yan, pwede mong gayahin to. Lagyan ng vinyl tiles or tiles. Dahil nga buo siya, pwede mo lagyan pa ng tiles para mas mapaganda pa yung room na to. So, nasa inyo rin ba kung kung gusto nyo gawin, is lagyan nyo pa ng storage space sa ilalim nito, pinaka staircase mo. So, pwede mong gawin yan para at least ma-maximize mo dahil maluwag naman po yung space natin for the living space. Pwede mo lagyan ng storage dyan. Tapos yung TV mo nga, pwede mo lagay dito, di ba? So, yan, bigyan ko kayo idea kung ano pwede nyo gawin. Tapos, dito naman sa ating space na to, ito nga po yung pinaka, buksan natin yung ilaw. Yan. So, ito nga po yung pinaka-dining space natin. So, ang ganda ng dining space natin dito, meron tayong 6-seater na table dito. So, maluwag pa po yung space natin. Kahit meron tayong malaking lamesa dito, syempre, nilagyan nila magandang chandelier. At napansin nyo, di ba? Pagpasok mo, ang taas po ng ceiling dito sa atin sa Anika. So, I'm 5'8". So, na ano nyo na ba kung gaano kataas? Ang taas ng high ceiling tayo dito, as well as dito sa ating kitchen. Napakaganda rin. Yung kitchen natin, pang turnover, naka-tiles na po siya at may base cabinet. So, ang kulang mo na lang dito, syempre, mga overhead cabinet, papalagyan mo na lang. So, di ba, napansin naman sa labas, di ba, maluwag pa yung space. So, nasa inyo pa kung gusto mo extend pa itong pinaka-kitchen mo. Nasa inyo kung gusto mo palakin pa. Or, maglagay ka na lang ng dirty kitchen sa likod. Syempre, para, ano na dito, pambisitang kitchen. Tapos sa likod, dun yung talagang lutuan, yung mga ganon. Para, syempre, ano siya, nakahiwalay. So, ang ganda ng team nyo dito, open space siya. So, dito naman tayo sa ating toilet and bath. Or ating, parang ano na tawag dito kalahating bathroom lang kasi nga wala siyang pinakaliguan. So, meron tayo dito. Meron tayong complete tile accessories for the toilet with water closet as well as the lavatory. So, naka-tiles na rin siya hanggang dito. Yan. So, ganda na po. Naka-tiles na rin yung pinaka-side. So, sa semi-complete po, ang turnover po nito, naka-tiles na siya. Tapos, pag bare unit din po, ang unit na kinuha mo, naka-tiles na rin po yung pinaka CR mo as well as the accessories. So, dito rin po yung pinaka-pintuan, yung SPVC na siya. So, iba siya sa bulok, anay, diba? Ang ganda niya. So, punta naman tayo sa taas. Papakita ko sa inyo yung ating dalawang bedroom. So, going here sa ating pinaka-staircase. So, napansin yung staircase natin, ample yung space natin. At ang maganda dahil buhos nga siya. So, at mag-akit baba ng bata, hindi ganun kaingay yung pinaka-hagdanan mo. Tapos, yung railings natin, abot siya hanggang dito. So, ito na pa yung pinaka-ano natin, walkway dito sa second floor. So, maganda yung spacing niya. Ample yung space sa kabilaan. Hindi siya yung masikip. Tignan pag-akit mo ng second floor. Tapos, ang maganda dito, ang mga rooms natin dito, pinaka-partition is buhos na po or semento na po siya. Hindi siya yung katulad ng iba na hardflex. So, ito po, buhos na siya. Kabilaan po ito. Yan po. Yan, di ba? Ang ganda niya. So, 2 bedrooms tayo. So, unahin ko na pakita yung common toilet and bath. Sa baba pala, powder room. Yung nakalimutan ko sabihin. Powder room po siya. So, dito naman po, complete po tayo. Meron tayong shower area. So, ito po yung pinaka-shower area natin. Mataas yung pinaka-tiles natin. Complete accessories tayo. Siyempre, Royal Turn yung kanilang accessories na ginamit dito for the toilet and the water closet as well as the lavatory. Tapos, siyempre, may shower head tayo. Yan. Tapos, maganda, diba? Meron tayong awning type na bintana sa gilid. At ang mga pintuan nila dito, ganun din po, PVC rin po. So, unahin ko na yung room dito sa pinakalikod na bahagi. So, pintuan natin dito is flush door po siya na na may design. So, ito rin ang magugustuhan mo dito sa Anika model. Ano una napansin nyo? Napaka-lakpad ng room na to. So, lakpad pa, diba? Hanggang doon. Tapos mula dito sa kabilang side. So, kahit gawin mo, hatiin mo to, diba? So, pwede pang gawin 3 bedrooms. Kung may mga chikiting kayo na na po, pwede yung hatiin sa gitna itong room na to para madagdagan syempre yung space. Or kung gusto mo nga ng 3 bedrooms, pwede. So, ito nga po yung pinaka-room natin. Napansin nyo naman, meron tayong single frame bed dito. May space pa para sa kanyang study table at may space ka pa sa lugar na to. So, dito naman sa kabilang side, ngayon makita nyo kung gaano kalaki yung space na to, diba? So, mayroon pa tayong mga cabinets dito sa area na to at maluwag pa po yung space dito sa gitna. So, yun po, nabigyan kayo idea na pwede nyo pang gawing 3 bedrooms itong room na to. So, punta na tayo sa ating master bedroom. Pakita ko sa inyo kung gaano rin kalaki ang master bedroom natin. So, this is the master bedroom. Meron tayong queen size bed sa area na to. So, napansin naman, maluwag pa rin yung space natin kabilaan. Kahit mayroon tayong ganitong kalaking bed, maluwag sa side na yun, maluwag din sa side na to, at meron pa tayong ganitong kalalaking mga cabinets.
So may malalaking cabinet na pero maluwag pa rin tignan yung room, di ba? Tapos ample ang ating lighting kasi nga meron tayong dalawang bintana sa area na to, maliwanag. Tapos syempre yung ceiling natin, high ceiling pa rin tayo dito sa second floor. At syempre naka-ceiling na po yung turnover. So yun po yung pinagkaiba na po ni Bear at yung semi-complete is yung tiles na po. May mga partition pa rin po sa taas pag semi-complete. So pag Bear, wala nga po siya. Okay po, puntahan natin yung Bear unit para may idea kayo kung ano itsura niya pag Bear unit yung kukunin yung unit. So tara po. So yan po, nakita nyo na po yung pinaka semi-complete unit natin. So dito naman tayo sa ating Bear unit. So ito nga po, ito na yung pinaka-actual sa labas kasi diba yung pinakita ko sa inyo model unit kanina, may gate na siya. So di mo nga po kasama yan pang turnover. So ganito na po yung pinaka-itsura niya ng actual turnover natin. So patag na po ang ating pinaka-flooring dito. Siyempre, malaki pa po yung space mo para lagyan ng pinaka-ano mo dito. Bakod. So, pwede mo lagyan ng pedestrian dito or dun sa kabilang side, sa pinaka-garden mo. Tapos, dito yung pinaka-gate ng kotse mo. So, sa side nga na to, napansin nyo, diba kanina, ang luwag ng space natin para sa garden as well as dito sa area na to. At dito na nga rin matatagpuan yung pinaka-Poso Negro natin. So, laki nga po na Poso Negro nila. At ang ganda ng location niya, nandito lang siya. So, hindi siya mahirap hanapin in time na syempre, papasip-sip mo na pag napuno na siya. So, yung nga po, pag Bear unit or ganun din naman po yung actual turnover natin for the semi. So, agad dito rin po yung pinaka-unit mo. So, may space pa po kayo for the future improvement or expansion ng bahay mo. So, ang ganda pa po yung size ng bahay natin. Yan. Hanggang dito pa po siya sa area na yan. So, maluwag pa po yung space mo dito sa likod. So, ganun nga rin po. May pintuan tayo dyan sa may kitchen. So, pasukin na natin yung pinaka-interior ng bahay na to para makita nyo na may idea na kayo kung ano yung tsura pag Bear unit. So, same pa rin po yung pintuan. Ganon din po sa semi-complete. Hardwood pa rin po siya at ang ating hamba, gawa pa rin po siya sa bakal. So ito nga po, yan. Pansin nyo na po, ang ganda pa rin po ng ating Bear unit. So ito, perfecto sa mga may gusto na ipapa-interior pa yung mga bahay. Diba? May mga client tayo na gusto nila pag i-turn over ng bahay sa kanila, papa-interior na pa nila, papagandahin pa nila, i-customize nila sa gusto nila na custom design ng bahay nila. Ganun din po sa semi-complete natin. Siyempre, diba, tiles na lang po yung kulang mo doon. So, ang maganda doon, ikaw yung makakapili ng gusto mong tiles. So, usually kasi, yung mga binibigay is yung mga white tiles lang, diba? So, yung ibang client kasi ayaw nila ng white tiles. Gusto nila yung may mga marble pa, diba? Yan. So, yan ang kagandahan dito sa Anika model. So, ikaw yung makakapili ng design mo. Lalo na itong Bear unit na to. So, dito sa ating Bear unit na ating pinaka-staircase. So, ganito po yung actual turnover natin. So, makapansin nyo, wala pa siyang railings, pero nasa sa inyo na yung pagde-design nito. So, buhos pa rin po yung pinaka-staircase ninyo. At napansin nyo rin ba, syempre, di ba? At taas pa rin ng ceiling natin. So, kahit ipalagyan mo ng design, chandelier, madagdagan ng ano yan, hindi pa rin po ganun kababa tignan, di ba? So, dito rin masasay na to. Ganun pa rin naman po, ang floor area pa rin po ng ang bahay na to is 60 square meter pa rin po. So, luwag pa rin po ng space natin for the dining space as well as the kitchen. Sa kitchen naman po, ganito lang siya, bare. So, ito rin kagandahan pag bare unit. So, pwede mo na siyang papatungan na lang ng granite tiles, di ba? So, papaangat mo na lang to, patong na lang dyan yung granite tiles. Tapos, magpalagay ka na ng base cabinet sa baba at pwede mo na palagyan ng mga overhead cabinet sa area na to. Di ba? Ang ganda pag bare unit. Tapos, ayun nga sinabi ko sa inyo kanina, pag bare unit, pero ang ating bathroom pa rin po is naka-tiles pa rin po. So this nga po yung ating powder room dito sa baba. Naka-tiles pa rin po siya katulad ng semi-complete. Ganun pa rin po yung ating turnover. So ang gamit naman po nila dito is posi as well as the wall-hung lavatory and the toilet with water closet. Tapos yung pintuan pala natin, hindi ko nababanggit. Yung pintuan natin dito sa pinaka-kitchen natin is flash door. Gawa siya sa kahoy. At ang hamba niya, gawa pa rin po siya sa bakal. So, iwas pa rin sa bulok. So, punta na tayo sa second floor. Ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda or kaganda pa yung pwede mong expand sa bahay na to. So, going here sa ating pinaka-second floor, di ba? Medyo ano lang siya, di ba? So, papalagyan mo na nga lang ng railings. So, pero ang kagandahan dito, pwede mong gawin yung railings, yung dire-diretso mula dito hanggang baba ko. Especially kung yung mga chikiting ka. Magandang klaseng railings yun, yung mahahaba siya. Na-enclose na talaga to para wala talaga malalaglag. So, ganun, napakagandang location ng ating staircase. So, dito na tayo sa second floor. So, napansin nyo naman, di ba? Bare na bare siya. Wala siya yung mga partition
na nakalagay, especially dito. Ito yung pinaka-master bedroom natin. Sa area to, maluwag ng space ng pinaka-master bedroom natin. At ito yung sinabi ko sa inyo kanina, dito sa pinaka-second bedroom, pwede nyo gawing 2 bedrooms pa. So ito rin kagandahan pag bare unit. Nasa sayo na kung gusto mong gawing 2 bedroom or 3 bedroom. So nasa sayo na kung anong gusto mong design. Pwede mo isa pang room dito, another room here, di ba? Pwede pong gawin yon. Tapos, yung ating toilet and bath, ganun pa rin po. Complete finish pa rin po tayo dito sa ating toilet and bath. Ang ganda, di ba? Malinis siyang tignan. Tapos, painted na yung walls natin. Nakatiles tayo at kompleto tayo ng accessories. At ang pintuan, syempre, ganun pa rin po. PVC. So, yun naman, pansin naman natin yung pinaka-ceiling natin. So, high ceiling pa rin po tayo dito. So, nasa inyo na nga paglalagay ng ceiling or pinaka-ceiling nga natin dito. Nasa inyo na yan kung anong gusto nyo design, kung isasabay nyo sa pinaka-ceiling o medyo bababa ninyo or pwede nyo palagyan ng attic style na ceiling dahil nataas na ito. So, pwede mo gawing storage pa yan. So, yun na po, di ba? Ang ganda ng ating bare unit. Alam ko, excited ka na malaman kung magkano yung presyo ng bahay na to. So, baba tayo, papakita ko sa inyo kung gaano ka affordable ang bahay na to. Yan, I hope nagustuhan mo yung presyo ng bahay na to, diba? Na-convince ka na napaka-affordable at budget-friendly ng bahay na to. So, yun na po yung price natin. Kung may mga question kayo about this property, you can contact us on our Facebook page. Click nyo lang po yung pinakaunang link dyan sa description sa baba. Dediretso na po yan sa aming messenger. So, pwede nyo na po kami tanongin kung ano yung mga question nyo pa about sa Anika model. At kung may mga other question kayo katulad ng mga requirements kung anong kailangan ng isang locally employed at ng OFW, PM nyo lang po kami. So, send namin sa inyo ang mga requirements na yan. So, dito na po magtatapos sa house tour natin. I hope nagustuhan mo itong project na to dito sa Trece Martires, Cavite. Kung nagustuhan mo to, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.